Alright, inyong lingkod, Mabsat, nagbabalik. Shoutout sa ating 891 viewers na naiwan, Mabsat, no? Pag-usapan naman natin tong problema, Mabsat, no? Ni Sara ngayon. Panibago! Panibago na naman, mga kakabsat. Yes, panibago. Ano to? May bagong pangalan na naman, Mabsat, maliban kay Mary Grace Piatos. Sino pa ba yan? Marian Rivera daw, mga kakabsat, at Chel Jokno. Nako pa, isa sa mga listahan sa binayaran ni Vice President Sara Duterte. Agoy, ano to? Attorney Claire, pasok. Ayaw niyang i-explain. Sabi niya, di ba, parang hindi niya to obligasyon mag-explain sa House of Representatives. Okay? Pero, tandaan natin mga ka-clear, okay? Itong confidential funds, pondo to ng bayan. Tama. So, hindi naman din po pwede itong hindi i-audit. Tama. Dahil sa sinasabi nilang ino-audit yan. Ako, hinarangan tayo kagad at Attorney Claire. Sorry naman, hinarangan tayo ni Attorney Claire kagad. Pasok. by the word itself, confidential nga, hindi po ganun yun. Okay, maliwanag naman din po kung ano ang sinasabi ng rules, kung paano ba ito dapat gastusin. Okay? So, ito, sige, tignan natin mga kaklira, tignan natin. Ano ba ang sabi ni Senator Lacson patungkol dito? Kailan pa ba ito niya sinabi? Wait, tignan natin. December 13 pa pala, 2024. Ano sabi niya? Yun. Lacson, code names. Kasi dami lumalabas ng mga code names sa mga report ng OVP sa kanang DepEd, di ba? Meron mga chichirya, may Mary Grace Piatos, marami, di ba? May grocery items pa yata to. Agoy. Okay? So, tingnan natin yung mga names, no? Sa confidential funds ni VP Sara. Okay, hanapin lang natin bago tayo pumunta kay Senator Lacson. Okay? Merong, ang ibang nakita ay Fiona Ratines. Tapos meron pang, ito, Pakita ko nga to para makita niyo mga clear, bago natin puntahan yung sinabi ni Senator Lacson. Ito, Fiona Ratines, Ellen Magellan among new names found as confidential funds recipients. Okay, according to Ortega, the new names that were supposedly submitted by the OVP and the DepEd to the Commission on Audit included Hanilet Camille C., Fiona Biong, Fiona Villegas, Fiona Ratines, Ellen Magellan, Erwin Ewan, Gary Tanada, and Joel Linangan. Makikita mo na, ito ba? Ito kaya itong mga names na to. Okay, tignan natin dito. Ano sabi dyan? Yung Fiona, yung Hanilet C. and Fiona Biong, Fiona Villegas, and Joel Linangan, parang ano to director ang dating, no? Were listed Joel Lamangan. Alleged beneficiaries of OVP's 500 million confidential funds. Ito naman si Fiona Ratines, Edwin Ewan, Ellen Magellan, and Gary Tanada, parang Gary Granada, no? Allegedly received a portion of DepEd's 112.5 million confidential fund. Tapos, tignan nila, the La Union lawmaker pointed out that like the other questionable names previously disclosed, these new batch of names did not appear in any official birth, marriage, and death records from the Philippine Statistics Authority. Diba? Sabi dito, hindi nakakatawa ang paulit-ulit na paggamit ng mga peking pangalan na parang hinuhugot mula sa sine at showbiz. Putra Ellen Adarna, parang gano'n natin. Gary Granada. Diba? Meron tayong Gary Granada dito. Sounds familiar. Sounds familiar, attorney. Sounds familiar. Meron na. Singer. Diba? Singer to Yes. Si Gary Granada. Parang katunog. Diba? Pero ngayon, wala nang katunog. Anyway, ang sabi ni Senator Lacson, ganito. Si Chel Jokno kasama pa, putragis. While, ayan sabi nito, yung pinakita ko na sa yung title, Okay. Lacson made the clarification as he disavowed a quote card circulating in social media made to seem that he spoke out against asking for the identities of persons involved in projects using intelligence funds. It is fake and obviously manipulated, sabi niya. Citing his previous experience in law enforcement, Lacson said that the basic premise in that all funds, including intelligence funds, are accountable and subject to audit with slight differences in the procedure of liquidation. So, ino-audit talaga yan. Hindi pa rin sabihin confidential nga kaya nga hindi nyo dapat tinatanong. Hindi. So, dapat subject to audit siya.
He said that the use of intelligence funds required the submission of intelligence project detailing expenses. Kasi kung Agoy. di mo yan ginawa, may subject talaga yan sa nakawan. Those documents are kept in sealed envelope. Yun yung sabi ko, di ba? Mamaya papakita natin ulit yung rules. While they may use codes or aliases to protect their informers, there should be a paper trail ensuring the identities of the informers can be verified. So, hindi pwedeng alias-aliasan tapos walang verification. Hindi mo mabe-verify kung existing talaga yung mga taong yun. Otherwise, talagang pwedeng nakawin to. In short, there's no difference between regular and intelligence funds as far as being subject to audit is concerned. Yun lang. The difference lang is, lies merely in a matter of procedure. So, sabi dito, Lacson acknowledged that people with access to identities of the people hiding behind the code names must bear their responsibility and equal accountability after existing laws to maintain the confidentiality of the same, but agreed that scrutiny of intelligence funds and confidential funds, the counterpart for civilian agencies, should continue. So, hindi pwede. That is something new. That is not something new. Huwag tayo magpaloko. Diba? Huwag tayo magpaloko sa sinasabi, confidential funds nga, kaya hindi pwedeng suriin. Natin. Paano ba? Kasi hindi naman mga ka-clear, di ba? Even before na siya ay mayor, ganito kalaki ang nakukuha niyang confidential Grabe funds. yan. Nasanay na siya mga ka-clear. Confidential fund yan, no? Di ba? Nasanay na siya. So in other words, dapat ito, alam niyang gastusin kasi matagal na siya nakakakuha ng confidential funds. I saw it online and thought it Tambak was quite na amazing. confidential So I bought fund. it for my wife. Agoy. Anong for my wife dyan? Ang dali nga lang. Di ba? So tanong natin, paano niya ba ito naggastos? Yun lang naman, di ko nasasabing mali ang pinagkagastos niya, pero paano niya ba itong iginastos or ginastos kung hindi niya kayang i-report ito ng tama? Kung ipinapakita niya ngayon na hindi niya kayang i-report ito ng tama, di ba? So tingnan natin mga kaklira kung paano niya bang in-report ito. Okay. Shout out Confidential funds to ha, paano official. niyang ginamit. Ayan. Okay, Salamat, Kapsat. Okay. From feeding programs to tree planting, Sara says confidential funds used across the board. O di ba? Dito siya gumamit feeding programs to tree planting. Yan na. So, samantalang tandaan natin, sinabi rin niya na tree planting meron din siyang proyektong tree planting sa DepEd. May feeding program din siya. Tapos mayroon siyang magnegosyo taday sa OVP, ginapitat din niya. So ito, this is September 4, 2023. Kasi medyo umiingay-ingay na dito mga ka-clear yung confidential funds niya. Diba? So kaya itinanong ito. So itong sagot niya, very confident pa siya. At nandoon sila, Atty. Zuleika Lopez na tumatango during the hearing. Okay? Sabi niya dito, during the OVP budget briefing in the Senate, a more forthcoming Duterte reiterated that the confidential funds received by the OVP are used mainly for the safe, secure, and successful implementation of the projects, programs, and activities of our office. Yan ha? Safe, secure, and successful implementation of the projects, programs, and activities of our office. Duterte was responding to a question by Senator Riza Ontiveros, who asked whether all the OVP projects and programs Duterte enumerated during the briefing, as well as her functions as Vice President and 2 other roles in the government were funded by confidential expenditures. Dalawa, at sa kanyang mga ibang roles. Ano sa kanya? Funded ka ba ng confidential funds? OVP, sa DepEd. Ano sagot ni VP Sara? Yes. In the affirmative, oo siya. So ano yung mga program na ginastosan ng confidential funds? Ito. Duterte enumerated the following programs of the OVP which she confirmed were covered or supported by confidential expenses. Some of these such as... Uy mga Kabsat, ngayon ko lang nakita, 1,100 plus na pala yung viewers natin. Sa mga di pa nagla-like and subscribe dyan, baka naman nakakalimutan nyo, Mabsat. Shout out. Tumaas pa, 1,200 plus. Baka naman, like and subscribe po tayo, Mabsat. No? Wala pong bayad dyan. Like po tayo and subscribe. At syempre, maraming salamat po sa mga nag-like. 284 likers. Sa mga di pa nag-like, like na po tayo. At syempre, subscribe. Pasok, Attorney Claire. Libreng Sakay Program are the OVP's flagship public assistance project that were launched early into the Duterte's term in 2022. Ito mga projects na ito, mga clear actually, pwede lang natin sa ibang programa, ibang departamento, di ba? And anyway, yung kanyang project, so ito pa, ano pa yung pinagagastusan? Supported by confidential expenses, mga clear. Entrepreneurship program, ito yung magnegosyo taday. Pero di ba, sabi nga natin, nung-report natin nung nakaraan, yung paggamit sa magnegosyo taday, mga ka-clear, hindi ito nagamit mabuti. Mas naunang naubos
pera, no, ng confidential funds kesa ayusin itong magnegosyo taday sa DepEd. Okay? Okay. Teka lang, ito napakita ko. Fast forward tayo ng konti. VP Hit, liit lang ang nagastos niya dyan. So wala Punta tayo kay negosyo. punta tayo Hindi ko- kay Jeljok na kagad. wala ito para sa peace and order confidential funds for security. And in addition to that, I also took on the role of the president of the Southeast Asian Ministers of Education Organization. And all of these activities use confidential funds. Agoy. Di ba? Kaya dito mga ka-clear, dito niya ginagastos ang confidential funds niya. Sa tree Malamang, planting, even during the time na siya ay Mayor. mayor. Okay? Alam na Sige, this. panoorin natin to. Alam na this, Attorney Claire. Alam na this. Kailan po ng video. Nako po. Ano yan? My name is Peggy. Peggy. Wait It's been lang. 98 days since I embarked on this. Wait lang. Grabe yan guys, oh. Batay sa audit reports ng Commission on Audit na sinuri ng GMA Integrated News Research sa dalawang termino ni Vice President Sara Duterte bilang mayor ng Davao City mula 2016 hanggang 2022, umabot sa mahigit 2.6 Oh, billion grabe pesos talaga. ang ginastos na confidential Grabe. funds ng lokal na pamahalaan. Mula 2019 hanggang bago siya tumakbo bilang ikalawang Pangulo noong May 2022, 460 million pesos na confidential fund ang ginasta ng pamahalaang lungsod taon-taon. Shout out, Emily. Talagang naging useful sa Davao City ito, di dapat ay meron din itong performance report at the list is di maibalik kung hindi naman ito ma-account ng maayos. Sabi ni House Deputy Minority Leader Franz Castro, kung susumahin, aabot sa 1.2 million pesos kada araw ang ginastos na confidential fund ng Davao City nung alkalde ng lungsod si VP Sara sa nakalipas na 6 na taon. Sa pagsusuri ng GMA Integrated News Research, mas malaki ito kumpara sa confidential funds ng tatlong pinakamayayamang lungsod sa Pilipinas mula 2016 hanggang 2022. 1.4 billion pesos sa Makati City, 477.5 million pesos sa Maynila, at 435 million pesos sa Quezon City na pinakamayamang Grabe si lungsod sa bansa. Davao, oh. Ang Vice Presidente hindi raw muna magkokomento sa ngayon. Nauna naman ang sinabi ni House Appropriations Committee Chairman Representative Elizalde Co na inilipat ng Kamara ang confidential at intelligence funds ng OVP, DepEd at iba pang civilian agencies sa mga ahensyang nakatutok sa mga banta sa West Philippine Sea. Parang Agoy. ang hirap ma-explain kung paano ginastos din nila ang confidential funds. Bakit po kayo nanginginig? Kasi po, wala po talaga akong alam kung Yan na. sino po yun Sina Acosta, oh. Kukoy Villamin, si Grace Piatos po. Kasi po, si Sir La Chica po ang nasa ground po. Siya Laglagan po na. ang nagpirma. Nag-base na lang po ako sa sa binalik niya sa akin na acknowledgement receipt po, ma'am. Pero ma'am, yun po'y trabaho nyo as a special disbursing officer. Yes, ma'am. Pero may utos po ang aking boss, ma'am. Sino? I-release ko po. Sino? Kay Sir La Chica, ma'am. Si Sino? Vice President Duterte daw ang nag-utos sa kanya Ay, na nako! ibigay ang 125 million pesos sa isang Colonel La Chica na hepe raw ng VP-SPG o Vice Presidential Security and Protection Group. Pero nagtataka ang mga kongresista, bakit sa isang colonel ibibigay ang confidential funds? Because po may utos po si Ma'am Inday Sara na sa kanya ko po i-release. Kasi siya po Laglagan ang na. nakakaalam kung paano po i-implement ang mga programs and activities in line po sa confidential fund. Siya Okay. po ang magsusurvey. Maalala nyo to guys. Ito last year nangyari guys, no? Kinonfront si Gina Acosta, nilaglag niya si Sara, na utos daw ni Sara na ibigay kay Colonel La Chica yung 125 million. Tapos in just few hours, mabsat, hinahihirapan ng huminga si Gina Acosta. Napre-pressure na dito kay Attorney Luistro. Tapos hindi na bumalik, nag-CR lang guys ha. Nag-CR lang pero hindi na bumalik. Itinakbo na sa ospital. Alam na this. Nako po, paano? Nilaglag, kumanta na. I did it my way. Sabi niya doon. Putragis, nilaglag si Sara. Anak ng kamo. Harap-harapan niya, guys, nilaglag. Ano ba yan? Nako po. Tapos biglang nag-CCR lang. Ay, hindi na bumalik kasi nga tinakbo na sa ospital. Nako, alam na this. Oh, so ano na? Nako. Okay, tuloy. Surveillance and monitoring po. Sa kanya po yun, wala po akong alam. Sa DepEd naman, ang disbursement officer noon na si Edward Farda, inaming ibinibigay niya ang confidential funds sa isa namang Colonel Dennis Nolasco. Pero sabi ng mga kongresista, hindi tama na hindi ang disbursing officer ang nagbibigay ng confidential funds sa dapat paglaanan nito. Sa huli, it is a command responsibility. At talagang nakikita naman natin na lahat sila ay sumusunod lamang sa utos
Ni ng Sara. ating Vice Presidente. So sa huli, kung may makitang mga paglabag sa batas, kung may makitang kailangang may managot, kailangan akuhin, no, ng ating Vice Presidente ang Yun. pananagutan dito Yun. sa pagkukulang. Yo, That could be malversation proper or worse, plunder. Kasi lampas na po ito sa 50 million. Pag yung budget ay ginamit nyo po sa iba, no matter how lawful it nako, yan na si Joel Chua. Galit na galit dito si Inday, no? Bigyan mo ng apple, ha? Nieto, apple nieto, ibigay mo to kay Joel Chua hanggang sa mamatay, sabi. Ang problema, nanalo. Sasakit na naman ang ulo dito ni Inday. O sige, tuloy. is, that is technical malversation. Ang asawa ni Fajarda na si Attorney Sunshine Fajarda, dating DepEd Assistant Secretary, hindi sinagot ang mga paratang na namudmud siya ng envelope na may lamang pera sa ilang opisyalis ng DepEd noon. Gaya ng aligasyon ni Ayan, dating oh. DepEd Undersecretary Ayan, oh. Gloria Mercado na nakatatanggap daw noon kada buwan ng envelope na Wow. may 50,000 piso. Sana Ito ba all. na inabutan mo Sana sila all. ng sobre? There were actually some crimes that were mentioned. And as such, if I'm going to answer those allegations, Mr. Chair, respectfully, I would want to answer them in a proper forum wherein I will be able to present my defenses based on the completeness of the said allegations, Mr. Chair. Isa pang pag-amin ni Mr. Fajarda, nagpapadala siya noon ng pera sa mga bank account ng ilang superintendent sa DepEd sa utos din ni Vice President Duterte. Agoy, Tinangkap laglagan din na. si Mary Grace Piatos ang nakapirma sa ilang acknowledgement receipts para sa confidential funds. Pero pinagdududahan ng mga kongresista kung totoong tao. Dahil mukhang dinala niya, kung totoo niyang pinagkagastos yung mga tree planting na yan, sa mali niya dinala. At gaano ba ang nagastos niya para sa tree planting, libreng sakay? Para Bakit? pagbuhusan ng confidential funds. Sabi ko nga, nag-overlap yung mga projects ng DepEd, OVP. Kasi yan din ang projects na binabanggit ng OVP sa kanang DepEd. Paktay tayo Diba? dyan, attorney. Okay? So, Okay. ganyan muna po tayo, ha? Tignan natin. Bakit parang di nasabi? Sa umpisa yata sinabi, mga kabsat, andali lang, isingit lang natin ng konti. Yung kay Jokno. Okay? Ito. Nasa umpisa. Marian Rivera, Oh, Shell yeah. Jokno, sa confidential funds ni VP Sara Duterte, Ala, nakalkal sa mga resibo ng DepEd. grabe. Kailan to? May 21, 2025. Mga ka-clear. Okay, ang Marian Rivera na pangalan, Hindi common naman yan. ito Sikat na masabing sikat. common. Siguro ilan, lalo na siguro yung Shell Jokno. Mas lalo Yes. na common ito. Mas lalo. These business chains have excellent Tragis. elasticity and are really comfortable. Sanay magbigay ng mga peking pangalan, no? My goodness. Hindi ba? So ano sabi dito? Ibinunyag ng radio at television newscaster na si Arnold Clavio sa kanyang regular na column sa Abante Tonight ang natisod pang mga impormasyon ng House Prosecution Panel sa impeachment case laban kay VP Sara Duterte. Nakalkal pa umano ang mga mambabatas na magsisilbing prosecutor sa impeachment trial ang mga resibo sa confidential fund ni Duterte na ang nakapirma ay ang May pirma pa talaga. kapangalan ng actress na si Marian Rivera at isa pang kapangalan naman ni Attorney Jel Jokno. Ay, grabe. Okay? Nakalkal ito umano sa mga resibo ng DepEd na isumite sa Commission on Audit. Okay, pero sinabi ni Clavio na ginamit lamang ang pangalan ng actress ayon sa kanyang source. Okay? Batay sa acknowledgement receipt, nasa 100,000 ang ibinigay kay Marian Rivera. Oy, wow! 100,000? Diba? Kay Jokno ilan? Ang Kay... isang Marian Rivera at isang Chel Jokno. Ay ano naman ang komento nitong si kapangalan na Chel Jokno. Yan. sabi Lahat si na Chel. ba nasa listahan ng confidential funds? Pati ba naman pangalan ni Ma'am Marian, dinamay nila? Oy, mga DDS! May 23, 3 days ago, nag-comment na yung bagong congressman, si Chel Jokno, attorney congressman Chel Jokno. Lahat na ba nasa listahan ng confidential ni Sara Duterte? Pati ba naman pangalan namin ni Marian Rivera dinamay nila sa kalokohan nila? Grabe ang kawalang hiyaan. Tragis. Nako po. Shiri Gonzaki, Addictus. Lahat na lang ba? Baka magulat na lang tayo. Addictus Rex. Shiri Gonzaki, tagapagmana ng confidential fund ni Sinday sa... Pwede, wow. Tragis. Oh my goodness. Grabe naman to. Sige, tuloy. Grabe. Grabe talaga. Yan, ang sabi ni Attorney Chel Jokno. Yun But lang. anyway, bakit nga ba? Bakit nga ba sa tingin natin ay medyo mahirap or hindi ma-explain mabuti, no? Yun O lang. ayaw i-explain itong si VP Sara ang Dahil sanay na sa nung panahon kasi niya nung mayor siya, attorney, di ba?
sino bang presidente nung mayor siya, 'di ba? Si Digong tatay niya. So hindi na kailangan mag-explain, 'di ba? Bakit kailangan mag-explain ni Inday as mayor doon sa COA? Eh tatay niya yung presidente noon, no? Di puta, sino bang matatakot kay Digong noon, 'di ba? Ano bang gusto niyang gawin ni Digong noon? Huwag niya lahat. Huwag mong subukan. Masisira ang buhay mo. Tragis. Siya, Absat. Again, maraming salamat, Attorney Claire. Shoutout sa ating 1,500 viewers. Sa mga bagong pasok, huwag kalimutan mag-like and subscribe, Absat. Okay, next topic tayo, Absat. Medyo nagiging interesting. Tapos na tayo kay Kaufman. Tapos na tayo kay Sara. Puntahan naman si Pulong. Pulong, here we go. Siyempre, countdown muna tayo. Here we go.